Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay araw ng Lunes, ano? At ano ba ngayon? March 24, ano? At papasok tayo ng trabaho. Kitang-kita nyo naman, maulan, ano? Maulap, madilim ang ulap at maulan, ano? Ay, ganyan po talaga ang spring. Oh, by the way, ang spring po ay nagsimula noong March 20, ng alas 5 ng umaga dito sa amin, ano. So, ano na ngayon? Confirm na spring na, ano. Magtatag-init na at maglalabasan na rin yung mga dahon na yan. Kita nyo naman, no? Ang mga puno, kung napapansin nyo, ay parang namumula. Ang ibig sabihin yan ay nagsisimula na silang mag-budding, ano. Lumalabas na naman yung yung mga dahon na maliliit. Tapos magiging berde and everything, ano. Baligtad yan, ano. At any rate, so, kamusta po kayo? At mga ilang araw din ako hindi nakapag-vlog. Okay? So, medyo po tayo naging busy, ano. At doon po sa mga araw na yun, hindi tayo nakapag-vlog, ay alam po natin na last week, ay itong si Amy Marcos ay nagkaroon ng pinangunahan yung kanyang Committee of what we call this, International Relations, at inimbestigahan, ano, ang pagkakahuli allegedly in aid of legislation. Inimbestigahan ang pagkakahuli kay Rodrigo Duterte at ang pagpapadala sa kanya sa The Hague, ano, sa ICC. All right. So ano yung mga lumabas, ano? Pag-usapan natin yung mga lumabas sa hearing na 'yan. Yung mga napakahaba ho kasi ng hearing, ano, pero akin lang sinuma yung ibang ng mga napansin ko, ano. So, yung unang-una, ano ang isa doon sa mga unang napansin ko, na pag-usapan kasi na hindi red notice ang lumabas at natanggap ng gobyerno ng Pilipinas, ano. Hindi po red notice, kung hindi po notice of diffusion. All right? So, ano yung pagkakaiba ng red notice at saka notice of diffusion? Yan po ay parehong galing sa Interpol, ano. Ang notice of ang diffusion notice ay isang paraan ng hindi gaanong formal na kahilingan para sa pakikipagtulungan na maaaring idirekta o ipadala sa pagitan ng mga bansa o grupo ng mga bansa, ano. Ito po ay hindi tulad ng isang red notice. Hindi ito nangangailangan ng pag-aproba o ma-approve ng General Secretariat ng Interpol bago ipakalat, ano. Na ito naman po ay nagbibigay daan para sa mabilis na pagbabahagi ng impormasyon, ano. Gayunpaman, hindi po ito kasimbisa ng red notice, ano. Ito ay ang pagpapatupad po nito ay nakasalalay sa kung paano aakto ang bansang hinihilingan ng pakikipagkooperasyon. So ibig pong sabihin, ang in short, the diffusion notice ay mas subtle o mas mababang paraan, mahinang paraan ng paghuhuli sa isang tao na may warrant of arrest na binibigay o na pinapatupad ng Interpol, ano. So pag may warrant of arrest po kasi ang isang international body like the ICC, padadaan nila sa Interpol. Ang Interpol naman may dalawang choice. It's either maglabas sila ng red notice or notice of diffusion. Ang notice of diffusion po ay yan ay mas mababang uri, ano, ng komunikasyon, kung saan sinasabi lang na, hey, merong ganitong impormasyon at humingi kami sa inyo ng kooperasyon. Okay? Ang red notice naman po, ayan po ay talagang may bendisyon, kumbaga, ang
in secretariat ng Interpol na ipamahagi yon. So, ang ibig sabihin, meron na po talagang warrant of arrest. Ano? Pinadaan lang po ang notice muna sa Pilipinas through notice of diffusion. Ano? So ang ginawa naman po ng ating gobyerno ay nakipag-cooperate. Ano? Nakipag-cooperate. All right? So at hindi na hinintay ang red notice kung hindi nakipag-cooperate na agad ang Pilipinas sa Interpol. Okay? So, yung padalawa, ano ba ang sinunod ng Marcos administration sa pagpapatupad o pagpapadala kay Rodrigo Duterte sa Dahig? Ano? Yan ba ay yung Rome Statute na under Article 59 or yung po sa ating Republic Act 1998-51? Alright? So ano po 'yon? Ano, yung Rome Statute ay di yung po yung ICC treaty, ano? Yung kung saan nandoon yung batas kung paano hulihin, ikukulong ang mga tao, no? na inisyuhan ng ICC. Alam po natin na hindi na tayo miyembro ng ICC, ano? Dahil tinanggal po tayo ni Rodrigo Duterte noong panahon na alam niyang may naghabla na sa kanya sa ICC. So, tayo po ay tinanggal niya doon. Ano, hindi, pero ang mali niya, hindi ibig sabihin na tayo pagtanggal ay wala na rin pong jurisdiction ang ICC doon sa mga nagawa niya bago tayo tanggalin sa ICC. Ano? So, hindi yun ang sinunod ng Marcos administration, hindi yung ICC law na yun o Rome Statute, kung hindi yung 9851. Ano po ang sinasabi sa 9851? Yung pong Section 17 ng 9851, sinasabi ay in the interest of justice, ano? The relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under the Act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Ano? So, yun po ang kaniyang sinunod ng Pilipinas. So, ibig sabihin po dito, yung pong Article 9851 ng Republic Act 9851, Article 17, ay sinasabi na po pwede naman pong hindi na mag-prosecute o mag-imbestiga ang Pilipinas kung meron ng international body na nag-iimbestiga o nagpo-prosecute. Ang kailangan lang po ng Pilipinas ay makipag-cooperate. So, yun po ang ginawa ng Administrasyong Marcos. Yun ang ginamit na batas ng Administrasyong Marcos. Kaya titigil na po natin ang sinasabi nilang mali ang paghuhuli kay Rodrigo Duterte dahil po itong si Rodrigo Duterte ay hinuli sa pamamagitan ng Article 17 of the Republic Act 9851. Okay? Ngayon, isa pa sa mga lumabas na alam naman nating nangyayari na to, ano? At nagpapatibay na dapat talagang nasa International Criminal Court ang hustisya ay ang sinabi po ni Secretary Remulla na justice system fails the victims during the time of Duterte. Ano ibig sabihin po nun? Ano? Yung daw pong hustisya during the time ni Duterte ay hindi naging pabor sa mga biktima. Ano? Bakit? Bakit niya nasabi yon? Bakit nasabi ni Remulla yan? Ano? Na siya ngayon ang Secretary of Justice. Kasi napansin daw po nila at nakita nila. Ano? Humingi sila ng mga sample ng mga police report sa mga biktima ng drug war during that time. Ano? Aba, ay ang nakalagay daw po sa police report ay na namatay, ha?
ang nakalagay ay sa police report, sa death certificate ay cardiac arrest. Ano? Pero may tama sa ulo ng bala ng baril. Kita niyo yun? So, yan po ay pinatunayan ni Dr. Fortun. Ano? So, iyan po ay mga bagay na nagpapatunay na during that time, papaano makakapaghabla ang mga tao, ang karamihan ng mga tao na namatay, o makakapaghabla ang mga relatives ng biktima na pinatay during the Ragwa, kung sa police report pa lang sa investigasyon ng pulis, ay hindi na sinasabi na ang taong yan ay namatay sa pamamagitan ng baril. Hindi nagsasabi ng totoo ang death certificate nila. Ano? So, paano ko ihahabla? During that time, ang nag-iimbestiga sa pulis ay pulis. Paano tayo makakakuha ng hustisya? Ano? So, parang sinasabi ngayon na pinatutunayan ni Remulla sa kanyang sinabing yon na talagang mas mabuti pang ang ICC na lang ang mag-imbestiga at mag-prosecute sa mga kasong ito kung saan mas malaki ang tsansa na magkakaroon ng hustisya para sa mga biktima ng drug war during the time of Duterte. Ano? So, isa yan isa sa pinakamahalagang admission na lumabas during the time ng hearing ni Amy Marcos na to. Ano? Okay. Sana maintindihan niyo ang sinasabi kong ito. No? Napakahalaga po ng sinabi ni Remulla na yon. Okay? So, isa pa po sa mga lumabas sa hearing ni Amy Marcos na yan, ay lumalabas na ang pinoprotektahan po ng hearing na yon ay ang biktima kuno. Ang hindi tunay ang si Duterte. Ano? Ang pinoprotektahan ng hearing na yon ay si Duterte at hindi po ang mga tunay na biktima ng drug war. Ano? Makikita nyo naman, ang ginigrill doon ay sila Remulla, yung magkapatid na Remulla, ano? Yung mga pulis, si General Torre, ano? Ang ginigrill ay kung bakit ganun ang ginawa nila. At makikita nyo rin naman, ano? Sa opening statement pa lang ni Amy Marcos, makikita nyo na agad na ang magiging hearing na yon ay patungo sa pagpoprotekta kay Rodrigo Duterte. Ano? Kumisan po, naiisip ko dahil po sa nangyaring ito ng kay Amy na hearing ni Amy Marcos, mukhang naiisip kong tama ang ginagawa ni Chis Escudero sa pagpapatulog muna ng impeachment ni Sara Duterte. Ano? Kasi po dito po sa hearing ni Amy Marcos, ano? Ay lumalabas yung mga tunay na magpoprotekta kay Sara Duterte sa impeachment. Alam po natin na para mag-succeed ang impeachment ay kailangan po na at least 16 members of the Senate will concur o papayag na ma-impeach si Sara Duterte o matanggal si Sara Duterte. Ano? So, dito po sa hearing ni Amy Marcos, ay mukhang tama na dapat munang patulugin ang impeachment kasi lumalabas na kung sino-sino yan. Ang unang-una, syempre, nandyan po yung tatlong itlog. Ano? Si Bato de la Rosa, si Robin Padilla, at si Bongo. Ano? Dito sa hearing, lumabas pa na mukhang si Amy Marcos. So, 4 na yan. Ano? Si Jinggoy Estrada. 5 na. Sino pa? Si Cayetano. Si Peter Cayetano. 6. Siyempre, alam natin na yung
Villar. Si Cynthia Villar na outgoing na ay kaibigan din ng mga Duterte. Dipito na yan. Sino pa? Siyempre kung may Cayetano, ay baka yung isang Cayetano sumama din. Di 8 na agad. At siyempre kung may ina ang Villar, may anak din po ang Villar. So, siyam. So, mukhang sa siyam, ay siyam ang papayag. Ang hindi papayag na ma-impeach si Sara Duterte. So, mukhang tama, ha? Mukhang tama ang sinasabi hindi sinasabi, ang pagpapatulog ni Chis Escudero at mukhang yan ay pabor para matanggal si Sara Duterte sa pagiging Vice President. Alright, so yan po ang mga naobserbahan ko sa hearing na yan. Yan bale ay 5. 5 obserbasyon. Okay, so tayo po sa dami ng lumalabas ngayon na fake news. Sa dami ng lumalabas na fake news na alam naman natin na iniimbestigahan na rin. At naglalabasan at umaamin na. Iniimbestigahan na po sa Kongreso at pinatawag na yung mga vloggers na yan na nagbibigay ng fake news. At mukhang sila na rin po umamin doon sa na sila ay nagbibigay ng fake news. Ay tayo po ay maging mapanuri sa lahat ng ating naririnig at mga napapanood. Marami na pong fake news na naghara. Ay pwede pong kung po pwede ay tayo po ay maging mapanuri at intindihin nating mabuti ang mga issue. Okay? So, para tayo po ay hindi nabubudol ng mga yan. Yung po mga sinasabi ko dito, pwede nyo pong malaman o pwede nyo pong i-check sa mga news, sa mga platform, sa mga yung mga real media, yung mga totoong mga media diyan at sa internet. Okay? So, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Bye-bye.